So sa ngayon po kami na kasal muna bago tali kasi ang isa sa mga dahilan nito ay nagbibigay ito ng emotional bond sa magkasintahan. Kaya nagbabanding muna sila bago muna sila magpunta sa mga risky na mga things. Kaya sasang-ayon po kami sa kasal muna bago tali. Tapos, meron pa rin po itong mga positibong epekto ang kasal bago tali kasi magpapakilala ko pa kayo sa inyong mga magulang, alalamin niyo muna ang mga risks at ang mga benefits sa kasal ninyo at sa mga plano ninyo, kagaya ng family planning at ganun. Kaya ang marriage before sex o kasal muna bago tali ay isang malaking positibong gawain sa isang magkasintahan. Okay. Ready? 3, 2, 1, go. Sa amin palagay, mas maganda ang Okay, sex. wait. Okay, stop. Debate ito, so you must stand your opinion. Do not say palagay, do not say ayon daw, do not say ayon raw, palagay. Mga ganun na. Dapat tayuin mo yung decision. Okay, start. 3, 2, 1, go. Sex before marriage, mas importante dahil sa pamamagitan nito, mas makilala mo muna yung iyong kasintahan at magbubuo muna kayo ng mga bond habang gumagawa ng ganito mga aktibidad. Sa pamamagitan ng paggawa ng itong mga aktibidad, magkakaroon kayo ng mas mabuting trust at knowledge sa isa't isa at tungkol dito Okay. Next speaker, prepare. 3, 2, 1, go. Dapat kasal muna bago tali upang mas makilala pa nila ang kanilang isa't isa at maiwasan nila ang pagkakaroon ng sakit na may kinalaman sa sexual na aktibidad at saka para malaman nila ang kanilang kompatibilidad sa isa't isa. Okay, nagkakaroon. Okay, go. Tapos pag-urus. 20 seconds. Sampol sa mga sakit na maiwasan nila. Sampol. STD. Oh, sino ikaw uyab ko? Time. Stop. Okay. Yes. Go next na. Ready? 3, 2, 1, go. Sang-ayon kami, ma'am, sa talik muna bago kasal. Pagkat, ma'am, pinakaunang rason, ang pagtatalik ay ginagawa dahil sa lubos na pagmamahalan o sa init ng katawan. Kaya, ma'am, ang pagtatalik niya na iyong kasama, Okay, harapin. basta niya ang partner bago para kasal ay isang simbolo ng inyong labis na pagmamahalan. At since binigay mo na ang iyong katawan sa iyong kapares, meaning ito ay simbolo na maaari niya ng pagkatiwalaan ng ito. Di pa, 30 seconds. Go. Advantages, disadvantages. Why? Habang dahil na ginagawa nito dahil sa pagmamahalan, ito ay maaaring makapagpawala ng stress, ma'am. Yun na, makapagpawala ng stress. Baka enjoy. Or different. Time. Stop. Okay. Ready? 3, 2, 1, go. Para sa akin naman,
At para maisapuso natin ang ganitong kultura o kasanayan natin, mahalagang gawin pa rin natin hanggang ngayon. At dahil ika nga nila ay marami ang mga positibong advantages ang makukuha sa marriage before sex. Isa na nito ay ang self-control. Hindi naman isa nga ang pagtatalik sa mga aspekto na Stop. Okay. Stop. Ready? Ready? 3, 2, 1, start. Nararapat ang mga taong makipagtalik bago magpakasal dahil ang pagtatalik ay isang bahagi ng family planning. Walang pamilyang nabubuo ng walang pagtatalik. Ako, ikaw, lahat tayo nabuo tayo sa pagtatalik ng ating mga magulang. Kaya nararapat ang lahat ng tao na makipagtalik sa kanilang significant other dahil isa ito sa simula ito ng family planning. Gusto ko bang talagang magsimula ng pamilya kung ang taong ito, kung ang yung minamahal ko ay hindi kaya ibigay sa akin yung gusto ko sa paraan na gusto ko? Ang pagtatalik din ay isang way of anong tawag nito? Isang paraan ng team building. Sa pagtatalik, nakikita natin yung totoong pagkatao ng ating Okay. Stop. Say next. Ready? 3, 2, 1, go. Ang pagtatalik ay isang sagradong gawain na dapat lang gawin sa magkasal na. Dahil pag sinasabing kasal na ang isang tao ay mas maiiwasan ang mga pagsubok o mga misunderstanding na dadating sa buhay ng mag-asawa, mga kasal na. Pag sinasabi natin premarital sex is pag hindi natin ay, for example, is may mga may naging nabuntis, hindi mo pa kayang tustusan at buhayin ang iyong anak, magkakaroon ito ng dulot na magkaaway-away ang magkasintahan at hindi mapalaki at hindi matustusan ng maayos ang isang bata at magdudulot ito sa kanyang paglaki na Stop. Okay. Stop. Sagot ka? Ikaw, sunod. walang isa. Ikaw ba? Read in, read out. 3, 2, 1, start. Kahit na sagrado ang pagtatalik at pagkakasal, silang dalawa ay sagrado, yes, I agree. Pero, sa halip ng pagkasagrado ng pagkakasal, sa loob ng kasal, meron ding abuso na nangyayari. Kaya't sang-ayon kami na magtalik muna bago kasal dahil mismo ang pagkasagrado ng isang bagay ay nararapat sa atin bilang tao. Ang pagkasagrado ng isang bagay naman ay mismo gikan sa atin, ay galing sa atin bilang mabuting tao. Kaya't naman, habang tayo ay nagtatalik, nararapat na ginagawa natin ito sa tamang paraan. Pwede naman tayong gumamit ng mga contraceptives, mga condom, both male and female, upang ang pagtatalik natin ay hindi nakakabuntis sa ating nobya o sa ating mga nobya. Ang pagtatalik naman, Dangin. This experience of the Next speaker. Ready? Ready? 3, 2, 1, start. alam naman natin na itong temptasyon ay kahit saan, meron talaga ang temptasyon. Nasa ating utak na kasi yan eh. Kaya nakagawa tayo ng mga maling desisyon na hindi natin alam ang mga consequences. Kaya para sa akin, napakagandang desisyon ang
kasal mo na bago ang talik dahil inibigay mo kasi yung dignidad mo. Itong virginidad ay isang dignidad mo na ikaw lang ang napaka-importante sa'yo. Ikaw lang ang nagmamayari nito. Kung ibibigay mo ito sa iyong minamahal, pagkatapos ng iyong kasal ay nagpapakita ito na kung gaano mo talaga siya kamahal. Gaano mo kamahal ang isa't isa. Napakagandang desisyon ito dahil ang talik kasi, ang sex kasi ay isang sacred na banal na bagay. Stop. Banal na tao. 3, 2, 1, start. Sa topic na temptation, mahalaga talaga na sex before marriage. Dahil dapat malaman mo kung komportable kayo sa isa't isa. Kaya kung nagkasal kayo, nagkasal na kayo at hindi pa kayo nagkatalikan, hindi mo alam kung komportable ba kayo. At kung hindi kayo komportable na nagkasal na kayo, merong temptasyon na magtalikan kayo sa ibang tao. At ito ay isang mali. So, sa dalawang mali, ano ang mas mabuti? Ang sex before marriage or makipagtalikan ng ibang tao habang kasal kayo? Alam ko na secret sa ating Pilipino na magkasal bago mag-sex, pero para sa atin mahalaga sex before marriage. Dolsa. I-akbay akong Pwede no? Okay, 3, 2, 1. Ang pagkikipagtalikan ay isang bahagi ng pagkikilala. Ang ating totoong pagkakatao ay lumalabas habang tayo ay nagtatalikan. Yes! Dahil nga, bago tayo na nagtatalik, sinasabi mo na natin, Paano kung base lamang sa talik ang kanilang relasyon? Mga relasyon nga, yung mga relasyon nga nakabase lamang sa pagkikipagtalik, hindi yun na pupunta sa kasal. Boom! Ang pagkikipagtalik, hindi sentro ng pagmamahal ang pagkikipagtalik. Ang pagkikipagtalik lamang ay bahagi ng pagmamahalan. Hindi ito nagiging sentro ng relasyon. Hindi tayo nakikipagkasalan. Hindi ako nakikipagkasal sa iyo dahil magaling ka magkikipagtalik. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Ang pagkikipagtalik lamang ay bahagi ng ating pagkikilala sa ating nobya at nobyo. Dahil sa ganito, sinasabi natin yung gusto natin makuha. Dahil meron tayong gustong makuha bilang tao. Pero di ba dapat mo i-reserve yung virginity para sa iyong minamahal sa tao ay pakasal ka? O kung i-reservahan mo ang virginity mo, kung ang mahal mo na, laman mo na hindi pala virgin, hindi na mo siya mahal, ganyan ba yan? Based on virginity yung pagmamahal mo sa isang tao? Dubagatan, based on experience. Sunod, 20 seconds. 20 seconds. Ay nagdudulot ang mga paghahawa ng mga sakit na sa Merong mga medisina ngayon na yung Boom! Boom! Stop!